peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Psalms 86. Hear me, Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am faithful to you. Save your servant who trusts in you. You are my God. Have mercy on me, Lord, for I call to you all day long. Bring joy to your servant, Lord, for I put my trust in you. You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you. Hear my prayer, Lord. Listen to my cry for mercy. When I am in distress, I call to you, because you answer me. Among the gods, there is none like you, Lord. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your name.
For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa grasya ng buhay. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa kaligtasan na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Sa oras po na to, kami po'y humihingi ng tawad sa lahat po ng mga kasalanan na nagawa namin, Panginoon, itong mga nakalipas na araw, Panginoon. At patawarin niyo rin po kami sa mga kasalanan hindi po namin sinasadya, Panginoon, pero nagawa po namin, Panginoon. At nawa po kayo ay kayo ang manguna sa amin sa oras na to, Panginoon. At puspusin niyo po ang bawat isa ng iyong banal na espiritu at kami po ay patuloy niyo pong proteksyonan, lalong-lalo na sa mga karamdaman, Panginoon, lalong-lalo na sa epidemyang ito ng COVID-19, Panginoon. At nawa po ay proteksyonan niyo po ang lahat ng tao, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at nawa po ay kayo ang manguna sa amin sa oras na to. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo ang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati
Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. 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 Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Let us thank Him for His divine protection sa nagdaang typhoon na Ambo at sa kasalukuyan pa rin pong natin pinagdadaanan na COVID-19 pandemic. Again, magandang umaga po at welcome to our 10th edition of JWSBC's online worship. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, thank you once again for your display of greatness and love to our lives.
Salamat po sa ibinibigay na protection sa amin sa kabila ng bagyong nagdaan at sa pandemic na amin pa din pinagdaraanan sa kasalukuyan. Dalangin po namin, Ama, na patuloy mong ipadama ang iyong pagkalinga sa mga kababayan namin na labis-labis na naapektuhan ng bagyong Ambo. Dalangin din po namin ang transisyon ng mga community quarantine na nagsisimula na po ipatupad sa iba't ibang lugar sa magkakaiba pong level. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maunawaan ang pagkakaiba-iba ng types of community quarantine upang kami po ay patuloy din na makasunod ng maayos sa mga alituntuning nakapaloob sa mga ito. Again, Lord, tinataas po namin sa iyo ang pamunuan ng aming bansa na tumututok sa COVID-19 situation, ang mga frontliners kagaya po ng mga doctor, nurses, other medical personnel, police, security guards, other volunteers at maging ang mga kababayan po namin na nagsisimula na pong muling magsipasok sa kanila po mga respective na trabaho. Igawad din po nawa ninyo ang ganap na kagalingan sa lahat ng mga infected ng virus. Gayun din naman, bigyan din po naawaan ninyo ng kaaliwan ng mga pamilya ng mga kababayan po namin na nawalan ng minamahal sa buhay dahil nga po sa COVID-19. And Lord, muli po kaming humingi ng karunungan upang patuloy po naming maunawaan ang iyong salita na aming pag-aaralan sa araw na ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kung tayo daw po ay patuloy na magiging mapagmasid sa ating kapaligiran o kahit sa loob mismo ng ating mga bahay-bahay, nakatitiyak ako na maraming bagay tayo makikita na dati po natin itinuturing na mahalaga, ang ngayon po ay nakatambak na lamang at masasabing wala ng silbi. Naririyan po ang mga lumang computers, lumang appliances at maging mga lumang sasakyan na noon po ay pinaglaanan natin ng malaking halaga upang mabili, ngunit ngayon po ay naalikabukan na lamang o kaya naman po ay kinakalawang na lamang sa lugar kung saan po natin ito mga itinatambak o iniimbak. Siguro po kung may pakinabang man po yung ilan sa mga ito, sa ngayon po ay ang maasasabi po natin magiging pakinabang ay ito po ay ating po ibenta sa pamamagitan po ng ukay-ukay, lalo na po yung mga lumang mga damit, ano po, o kaya naman ipakilo, o kaya naman ay i-trade in sa timba at tabo. Ganun din daw pong ating mga katawan. Normally sa ating kabataan ay palagi po natin itong pinaglalaanan ng special attention. Ngunit sa paglipas po ng panahon ay unti-unti itong napapabayaan na lamang ng iba sa atin. Ano tayo kaya? Ano kaya ang plano natin sa ating mga katawan? Ayos lang ba o okay lang ba sa inyo na ito ay pabayaan at hayaang ito po ay unti-unting masira? But remember, ano po mga kapatid, hindi ito po ang katawan pong ito, ano po itong ating katawan, hindi ito tulad ng ibang kasangkapan na maaari po nating ipagpalit na lamang sa ibang bagay kapag wala na itong silbi o pakinabang. Tunghayan po natin ang panawagan po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na matatagpuan po natin sa chapter 6 verses 11 to 13. Ano po, at ito po ang sinasabi: kaya't dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat tayo ay nakipagkaisa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Kung nung nakaraang Sunday po ay sinagot natin ang tanong na ano ang kahulugan ng pagbabantay sa ating mga kaisipan, today ang layunin po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay upang sagutin naman ang katanungang, what does it really meant by guarding our body? Ano nga ba ang ibig sabihin ng bantayan ang ating mga katawan? First, to guard our body means counting ourselves as alive from dead. Again, ano po, kung babalikan po natin, verse 11, kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat tayo ay nakipag-aisa na kay Kristo Jesus. Sa kabuuan po, ang central theme o central message po ng sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sinumang individual na mga nakipag-aisa na sa ating Panginoong Jesus.
At kung ating pong babalikan ang kabuuan po ng liham sa mga taga-Roma, makikita natin na sinimulan po ni Pablo ang liham na ito sa pamamagitan ng pagpapakita na ang lahat po ay nangangailangan ng kaligtasan o ng salvation. Actually, noong mga panahon pong iyon, marami naman ang naniniwala na mayroong makapangyarihang Diyos. Ngunit marami rin po sa kanila ang hindi nagbibigay ng tamang paggalang sa ating pong Panginoon. Sa Roma 1:22-27 ay mababasa po natin na maging ang mga hintil po ay sumasamba. Kaya nga lang po kanila po mga sinasamba ay mga Diyos-Diyosan at sila po ay nahuhumaling sa mga kasalanang sexual. At sa Romans chapter 2 from verses 17-24 ay mababasa naman po natin na bagamat batid naman ng mga Hudyo ang mismong kautusan ng Diyos, ngunit katulad ng mga hintil ay hindi naman po nila ito sinusunod at isinasapamuhay. They know God, but they did not act as people of God. So para din po silang mga hintil kung ang uri ng pamuhay ang pinag-uusapan. Binigyan pansin din po sa sulat na ito ang katotohanan na ang lahat po ng tao ay nagkakasala at karapat dapat lamang sa paghahatol ng Diyos. At kung sa ating kapamaraanan lang po ay wala talaga tayong pag-asa sa harapan ng Diyos. Ano lamang po ang tangi nating pag-asa? Iyon ay sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Diyos para po sa atin. Sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 24, ang 26 po, ito po yung pong summary po nito. Dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos at sa kanyang pagiging matuwid, kaya tayo po ay napapawalang sala. At iyon po ay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na siya pong nagpalaya sa atin. Ibinuhos po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Dahil doon po, ang ating pong buhay ay napuspos na ng pag-asa at kagalakan. Hindi na po tayo itinuturing na kaaway ng Diyos. Bagkus, ano po ang turing sa atin ng Panginoon ngayon? Tayo po ay tinuturing na niyang kanyang mga kaibigan. God justifies our sinfulness. This is a wonderful proof of God's love for us. Ngunit paano nga po ba dapat natin na isa sa pamuhay ang buhay na katulad po ng isang tunay na kaibigan ng Diyos? Ayon po dito sa unang bahagi ng mga talatang ating binibigyan pansin, dapat ay itinuturing na po natin na tayo ay pawang nangamatay na sa ating mga kasalanan. Kaya dapat din na hindi na po tayo nagpapasailalim sa kapangyarihan nito. Remember, mga kapatid, we are no longer slaves to sin, but slaves to God. At bilang resulta, gamit ang katawang physical ay dapat na nakikita po sa atin ang pamumuhay na mayroong pong kabanalan sa ating paglalakbay tungo po sa buhay na walang hanggan. To guard our body, we must count ourselves as alive from dead. Mga kapatid, ang espiritual na katotohanan ito ay magdadala po sa atin ng pagtatagumpay po upang tayo po ay maging mapagtagumpay dito po sa ating ikalawang puntos. Ang pangalawang bagay na ating pong makikita dito po sa talatang ating tinunghayan, to guard our body means fleeing or running away from evil. Verse 12 hanggang verse 13 a. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Looking deeper at the passage, makikita po natin mga kapatid na mayroon pong pangkaraniwang konflikt palang nagaganap o nangyayari o pinagdadaanan ang bawat mananampalataya. Dito po ay ating matatanto na sa ating pong pagkatao ay palagi ang mayroong pong labanang nagaganap. At ito po ay sa pagitan ng ating mga katawan at ng ating mga masasamang hilig o yung pong tinatawag po natin na lustful desires. Pastor, tama pa o mali na magkaroon ng desire o pagnanasa ang isang tao? Ito po maaari ang inyong pong katanungan. Actually, the desires are not sins by themselves, but are
servants of the body. Ngunit kung hindi magiging maingat, kung hindi po tayo magiging maingat, maaari pong makapture o mapa sa ilalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang desire o naisim po natin. And if that happened, it becomes weapons of unrighteousness. Narito po ang ilang halimbawa. Ang desire for food o pagkakaroon po ng ganang kumain ay sadya namang napakahalaga. But when sin captures it, that desire becomes gluttony. And on the other side naman po, ang desire na umiwas sa pagkain ay mahalaga din naman. Ngunit kung kasalanan ang mangingibabaw po dito, maaring madala ang isang tao sa tinatawag po nating stage of anorexia. And sad to say, it can rule us for the sake of the enemy. Ang pagkauhaw o desire na uminom, batid naman po natin na kailangan talaga natin ng likido sa ating mga katawan. Kaya't kailangan po natin magkaroon palagi ng desire o pagnanais na uminom. Kaya nga yung mga may sakit, di ba, pinapayuhan po na laging uminom ng maraming tubig o likido. Ngunit katulad po ng pagnanasang kumain o pagnanais na kumain o ganong kumain, when sin enters into it, the desire to drink may become alcoholism o yung pong addiction sa caffeine o sa iba pang mga substance, mga illegal substance. And the desire for sexual satisfaction, which is a good servant of procreation and joy in marriages. But if sin captures it, that desire becomes lust for flesh, na nagiging daan naman po into adultery or yung pong sa iba po ay yung pong homosexual relationships. Ang pagnanais po na magpahinga at matulog ay mahalaga rin po. It will serve us well. But again, if sin captures it, that desires become laziness o sa Tagalog po ay yung pong katamaran. Ang pagnanais po na lalong matuto ay kailangan at mahalaga. Ngunit kapag ang pagnanais po nito ay napasa ilalim sa power ng kasalanan, nadadala po nito ang tao sa paggawa ng mga armas na kadalasan pong nagagamit sa mass destruction. So sa maikiling pangungusap po, ang mga naisin ng ating katawan po ay mahalaga. But again, kapag ito po ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, ito po ay nagiging daan upang ating pagiging unrighteous. Ito po ay nagiging daan upang tayo po ay maging unrighteous sa harapan po ng ating Diyos. Tayo po mga tao ay nilikha ng Diyos na mga spirit being na nadadamitan ng physical na pangangatawan. Ang ating pong physical na katawan ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos na ating pong pangalagaan habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. At ang ating pong physical na katawan sa ngayon ay ang masasabi po natin kaisa-isa po nating katawan na atin habang tayo po ay naririto pa sa daigdig na ito. Ano nga ba ang mangyayari kung di natin pangalagaan ng ating mga katawan? Are there consequences? Alam naman po natin na noon pa na ang ating katawan ay templo ng Diyos dahil po sa ating ginawang pakikipagkaisa kay Kristo. Ang templong ito po ay hindi lamang tumutukoy sa ating mga katawang pisikal. Ito po ay tumutukoy din naman sa ating pong kabuuan bilang tao, kasama na po ang spirit, soul, and body. Kung tayo po ay trichotomist, o kaya naman po ay soul or spirit and body, kung ikaw naman po ay dichotomist. Ganito lang po kasimple yan mga kapatid. Halimbawa nga inatake ang isang tao ng kaaway tinatawag po nating lust of the flesh at siya po ay bumigay. Then later ay nagkaroon po siya na ang sexually transmitted disease o yung pong STD. Katawan ba lamang niya ang magiging apektado? Hindi ba't apektado din dito ang kanyang pong pag-iisip at kanyang pong emotion? Yes mga kapatid, may consequences ang pagpapabaya sa anumang bahagi ng ating katawan. And it will affect not only our body, it will also affect our mind and our spirit as well. Alam naman po natin na ang kaaway po ay palagi ang naghahanap ng pamamaraan upang sirain
ang ating mga katawan, espiritu at kaluluwa. At ginagamit po ng kaaway, maging kung ang anumang meron po tayo. Ito po yung lagi pong armas sa atin ng kaaway, kung ano po yung meron po tayo. Sinusubukan po niyang gamitin ang ating po mga sariling mga kamay, ang ating po mga paa, mata, at iba pang bahagi ng ating katawan upang tayo po ay gumawa ng mga bagay na hindi makakapagbigay ng kaluguran sa ating pong Diyos. That is why we must guard our body by running away from evil. Ano po ba ang mga praktikal na kapamaraanan na pwede po natin gawin upang mabantayan po natin ang ating mga katawan? Umiwas sa mga sitwasyon at sa mga lugar kung saan naroroon ang mga tukso. Kung alam po natin na doon po sa lugar na yon ay naandun po yung tukso, huwag na po tayong lalapit doon. Pero po tayong kumakanta po tayo ng tukso, layuan mo ako, pero tayo po ay patuloy na lumalapit doon po sa place of temptation. Parang mahirap po yata yun. Kaya ano po ang dapat po natin gawin? Umiwas po doon po sa mga sitwasyon at sa mga lugar kung saan naroroon po yung po mga temptation. Pwede rin po na umiwas po sa mga tao na maituturing po natin ng mga BI. Ano po ba yung mga BI? Mga bad influence. Iwas-iwas po tayo doon po sa ganun pong mga types of people ano po, na hindi po magbibigay sa atin ng magandang halimbawa at magandang impluwensya. Umiwas din po sa mga babasahin o panoorin na nakakapagbigay po ng mga maling pananaw sa buhay. Even po sa Facebook, ano po, yung pong kung tayo po ay masyadong nakatutok dito sa ating po mga FB, yung minsan may mga pagkakataon na yung pong mga nagpo-post ay mga negative thoughts po yung mga ibinibigay. At kung tayo po ay masyado pong napopokus sa ganoong mga posts, tayo rin po ay naapektuhan po nito. So sa halip, patuloy po tayo magbigay ng panahon na mapuno po ang ating mga kaisipan ng mga salita ng Diyos. Katulad nga po ng ating pong paksa noong pong nakaraan na po, guarding our thoughts. Dapat po pinupuno po natin ng salita ng Diyos ang ating pong mga kaisipan. At tayo po ay patuloy na tumatawag sa Panginoon na magsisilbi po nating sandata upang tayo po ay makalayo sa atake ng kaaway. Ang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa, subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. At ang sabi naman po dito sa 1 Tesalonica 5:22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kung meron po tayong tinatawag na physical distancing sa mga panahon ng pandemic na tulad po ng sa ngayon, tandaan po natin mga kapatid na dapat meron din po tayong palagi ang ipinaiiral na spiritual distancing. Palagi ano na po sa lahat po ng pagkakataon, spiritual distancing. Ano po iyon? Flee or run away from evil at all times. Our third point, to guard our body means presenting our body to God. Ang sabi po sa ikalawang bahagi ng talatang 13, sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ano po ba ninyo mga kapatid na kaugalian na raw po ng mga nasa sandatahang lakas ang pagsasagawa ng tinatawag na loyalty check ng mga nasa pamunuan sa kanila po mga nasasakupan. Paano po nila ito ginagawa at pinakikita sa kanilang commander-in-chief? Ito po ay sinasagawa sa pamamagitan po ng tinatawag na military pass and review, na kung saan ang mga sundalo po ay nagpaparada, dala pati ang kanila po mga sandata upang magbigay pugay sa kanilang commander-in-chief. It is their way of displaying their loyalty. At syempre po, pangkaraniwan, sino po ba ang commander-in-chief ng mga nasa sandatahang lakas? Ito po yung presidente ng kanila pong bansa. Present our body to God on a daily basis. Dapat po
ang ating pong ginagawang paghahandog ng ating pong sarili, yung pong pagpapakita po natin ng loyalty sa ating pong Diyos, sinasagawa po natin, hindi po yung minsanan lamang. Dapat po ito ginagawa po natin on a daily basis. As a believer po, tayo ay naglilingkod at nasa pangangalaga po ng hindi basta ordinaryong pinuno. Ang ating pong commander-in-chief ay ang mismong ating Diyos. Siya po ang hari na nagmamay-ari ng ating buong pagkatao. The call here is for us to be loyal to the King. So in every day of our lives, we have to remind ourselves that God owns us, and we have to present our body to Him on a daily basis. Brethren, let us always keep in our mind that life is an everyday experience. Dahil dito, ang paghahandog po ng ating buong pagkatao sa Diyos ay hindi lamang natin dapat ginagawa ng minsanan o nakaloob lamang sa isang oras kada linggo o sa panahon lamang ng ating worship. Ayon po sa Roma 12:1, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. A living sacrifice is a sacrifice that is alive and continues in action. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi lamang dapat nagaganap ang ating pag-worship kay Lord sa loob lang ng sanctuary o kaya naman ay sa panonood lamang po natin ng ating online worship sa mga panahong ito. Of course, lagi naman po nating naririnig at pinaniniwalaan ang mga katagang kahit saan naman ay maaari tayong mag-worship. Yes, tama naman yon at maaari po tayong pwede naman po talaga natin ginagawa yun, Ngunit maganda rin po nating makita na kahit saan ay dala rin naman natin ang bawat bahagi ng ating katawan. Kahit saan po tayo magpunta, di ba? Bit-bit po natin ang bawat bahagi ng ating katawan. Kaya dapat lagi rin po natin ginagamit ang kabuuan nito sa pag-worship kay Lord. Kahit anong oras, kahit saan tayo naroon, at anuman po ang ating ginagawa. Kapag ganito po ang ating magiging mindset, for sure po, lagi po tayong mag-e-effort na mabantayan ang bawat bahagi ng ating katawan sa lahat ng oras at sa anumang pagkakataon. Kagaya po ng kaisipan na hindi gugustuhin na sino mang mananampalataya na gawing house of robbers or house of prostitution and church building, hindi rin naman po tayo dapat nag-iisip na gawing channel of immorality and unrighteousness ang ating katawan na templo ng buhay na Diyos. Ano po ang maaari natin gawin ngayon? We can present our body to God by saying this confession. Lord, ang katawang ito ay hindi sa akin, ito ay sa iyo. By that, we can make a covenant agreement with God concerning every part of our body. Pwede po tayong gumawa ng isang pong covenant sa harapan ng Diyos. Covenant patungkol po sa bawat bahagi ng ating katawan. Ayon po sa aklat ng Job, Kabanata 31, ako'y taimtim na nangangako sa aking sarili na di titingin na may pagnanasa sa ibang babae. Katulad po ng ginawa ni Job, mangako tayo sa ating sarili at sa harapan po ng Diyos ng mga bagay na patungkol sa mga bagay na ating gagawin at hindi gagawin ng ating mga mata, at idagdag na rin po natin ang iba pang bahagi ng ating pong katawan. Maaari mong gawing sariling panalangin ng pagtatalaga ang simpleng prayer na ito. Ito po yung prayer na pwede po ninyong sundin. Panginoong Diyos, sa araw na ito ay hinihahandog ko ang aking katawan sa iyo. I present myself as a living sacrifice, holy and acceptable to you. Katulad ni Job, hinihahandog ko po sa iyo ang aking mga mata at nangangako sa iyo na hindi ko na ito gagamitin sa pagtingin sa aking opposite sex na mayroon pong pagnanasa. Naririto po ang aking tenga at bibig at ipinangangako ko sa iyo na hindi ko na po ito gagamitin sa walang katuturang pakikipagtismisan at pagmumulan ng pag-aalimura
at masasamang pananalita. Naririto po ang aking mga kamay at ipinangangako sa iyo na hindi ko na ito gagamitin sa pag-iimbot sa mga bagay na hindi sa akin. Naririto po ang aking mga paa at ipinangangako ko sa iyo na hindi ko na ito gagamitin sa pagpunta sa mga lugar na kung saan naroroon ang mga tukso. Narito po ako, Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buong katawan at pagkatao. Ito po ang aking samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Here is the summary of our thoughts for today. To guard our body, our passage tells us at least 3 ways. First, count ourselves as alive from dead. Second, flee or run away from evil. And third, present our body to God. Mga kapatid, nais ko pong iwanan sa inyo ang dalawang katanungang ito upang ating pong mapag-usapan sa ating pong mga family discussion or small group discussion. Una pong tanong, sa panahon ito ng pandemic, paano mo personal na ipapakita sa Diyos at sa ibang tao na nagagamit mo ng tama ang iyong mga kamay, paa, bibig at iba pang bahagi ng iyong katawan? At ang ikalawa pong katanungan, anong mga praktikal na hakbang patungkol sa paggamit ng bahagi ng iyong katawan ang kaya mong ipangako sa Diyos? At kailan mo ito sisimulan? Kapatid, as an individual, maaari kang magdesisyon na isuko sa Diyos ang buong bahagi ng iyong katawan upang ganap kaniyang mapagharian. O kaya naman, pwede ka rin magdesisyon na magpatuloy na lumakad na ang sariling hilig ng katawan ang iyong sinusunod. Pero ang aking dalangin, sana doon po tayo sa una. Ang aking pong panalangin para sa bawat isa, as you guard your body, nawa ang anumang bagay na ginagawa ng bawat bahagi ng iyong katawan ay maging kamatayan para sa lahat ng bagay na hindi nagbibigay ng kalukuran sa ating Panginoong Hesus. As you guard your body, dalangin ko na anumang bagay na iyong ginagawa at gagawin pa ay maging pagpapakita na ang Diyos ang iyong itinuturing na kayamanan. Kayamanang tunay na higit pa kaysa anumang material na bagay sa mundong ito. And as you guard your body, nawa ang anumang mga bagay na pinagtutuunan ng pansin ng iyong katawan ay pawang pagpapakita ng iyong tunay na pagsunod sa mga halimbawang ipinakita mismo ng ating Panginoong Hesus noong siya ay naririto pa sa kanyang katawang pisikal sa mundong ito. Mga kapatid, sa Diyos na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa kanya ang kalawalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen at amen. Magandang araw po sa inyo lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word
may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. May gala, may gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalako. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat.